Magandang tanghali po sa inyong lahat. And syempre, good afternoon sa aking partner, Yusek Edu. Good afternoon, partner. It's been a while. Na-miss kita, partner. Alam ko, busy kayo dyan, syempre, sa inyong departamento, sa DSWD. Kaya yan ang una naming hihingan ng update. At balita nga namin nakikipagtulangan kayo, ang DSWD sa service providers para sa assistance to individuals in crisis situations o AICS. Bigyan mo naman kami ng detalye nito, Yusek. Tama yun, partner. Isa sa mga reforma na ini-implement ni Secretary Rex Gatchalian is yung expansion ng ating Assistance to Individuals in Crisis Situations Program or AICS. Ito po yung aming Principal Protected Service Program ng DSWD na tumutulong sa mga kababayan nating nangangailangan o may mga nagkaka-experience ng mga crisis situations, kasama dyan ng mga tuwing calamities, kapag sila'y nahit ng mga disasters sa mga communities nila, kapag sila'y nangailangan ng medical na tulong pinansyal tuwing sila'y namatayan ng kamag-anak. Ito po yung programa na po yun ng DSWD, ang AICS po. At part nga po ng expansion is yung ating partnership with our service providers, more than 900 po, 903 na ang ating service providers nationwide na kapag memorandum of agreement po tayo dito, ibig sabihin, sila po ay ating magiging partner sa implementation nitong programa. Kasama po dyan ang mga hospital, ang mga funeral parlors, at iba't iba pang mga service providers para po mapalawak natin itong ating programa na AICS. Ito, partner, point out lang natin, itong AICS po ay ang kaisa-isang programa ng DSWD na hindi po exclusive sa mga may hirap nating kababayan. Ibig sabihin, yung mga nasa near poor or mga middle income na kababayan natin, kasi pag sila'y nakaranas po ng shock, economic shock, kunwari middle income earner ka, nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng kamag-anak na na-hospital, naubos yung resources nyo. O nasunugan ka, na baha yung bahay nyo, naubos yung mga gamit nyo, pwede po kayong humingi ng tulong sa DSWD. Ito po yung aming programa po yan, ang AICS program. At kasama, apart from that po, yung expansion, isa pa po sa mga measures na ginawa natin para mapabilis yung proseso nito is yung ating streamlining ng proseso, partner. Binawasan na po under this administration ang mga requirements at ang mga processes ng AICS po natin. Dati talagang hassle po ito. Partner, 5 to 7 documentary evidence or mga requirements yung kailangan mo isubmit sa DSWD para makakuha ka ng assistance. Ngayon, inaba na po under the administration of President Bongbong Marcos. Kapag may disaster po, ang mga tutulungan po namin, ID na lang ang hinihingi namin. Valid ID kung saan nakalagay yung address nyo. Yun na lang po ang requirement para kayo makalapit ng tulong sa DSWD. So paglilinaw lang, Yusek, ito ay hindi lang para sa mga mahihirap na mga kababayan. Kumbaga, katulad ko, pwede akong humingi. Kunyari, may nangyari sa aking shocking event. Pwede kaming lumapit sa DSWD. Pag ganyan, pupunta kami sa opisina. Ano ba ang proseso niyan? Tama, tama yung partner. But clarify din natin, of course, every assistance ng government is subject to assessment ng ating social worker. So, pupunta po kayo doon sa aming opisina, sa aming mga satellite offices or mga regional offices para sa AICS assistance, at kayo po ay kakausapin ng mga social workers namin, hihingan po ng mga requirements, sasabihan po kung ano yung mga requirements na kailangan natin. For example, partner, sa medical assistance, kunwari kailangan natin ng tulong pinansyal para sa hospital bill natin, na masyadong malaki, umabot na ng 1 million. So, ang mga requirements mong kailangan dyan, of course, valid ID, ang running hospital bill natin, ang medical abstract mula sa hospital, at ang case study na manggagaling sa City Hall. Yun lang ating mga requirements po, mga basic requirements para sa medical assistance at mga funeral assistance po. Itong AICS po natin, meron din po itong kasamang mga transportation assistance. Kunwari mga kababayan natin kailangan umuwi ng probinsya na walang pamasahe, pwede po kayong lumapit sa DSWD. Yung mga may hirap nating kababayan na walang makain, may food assistance po ito at cash assistance. Ayan, maraming salamat sa mga update mo sa amin at sa mga paglilinaw na yan, Yusek Edu.